Bagamat hindi po Pinangalanan na ng dating tagapagsalita ng palasyo na si Atty. Harry Roque kung sino ang mga nasa likod ng planong pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa isang video, tahasang sinabi ni Atty. Roque na si dating Senador Antonio Trillanes IV ang may gusto na ipaaresto ang dating Pangulo. Paliwanag ng dating spokesperson, si Trillanes mismo ang naging complainant sa International Criminal Court o ICC kaugnay sa war on drugs ng dating administrasyon. Si Trillanes din mismo ang nagsabi na tapos na ang ginawang investigasyon kaya ang kasunod dito ay ang paghahain ng warrant of arrest laban sa dating Pangulo ng bansa. Dagdag pa ni Atty. Roque na maliban kay Trillanes ay meron pa umanong 3 source si Atty. Roque na nagpapatunay na totoong aarestuhin si Duterte. Bukod dun sa akin 3 sources na talaga naman pong mga kapanipaniwala yan, no? Bakit pa kayo maghahanap ng source? Nagsalita na yung complainant labang kay Pangulo Duterte, si dating Senador Trillanes. Anong sabi niya? Tapos na ang investigasyon, ang susunod na lalabas na ang warrant of arrest. Di ba sinabi niya yan? Bakit pa kayo nagdududa na mangyayari yan? Siya ang complainant. Dagdag pa dito, maliban kay Trillanes at sa sinasabing 3 source ni Roque, may mga malalaking pangalan pa na binanggit ang dating spokesperson na magpapatunay na malaki ang posibilidad na huhulihin ang dating Pangulo. Bakit? Nasa dyaryo ngayon, yung mag-amang Romualdo na Camiguin, nagsasabi na yung sinabi daw ni Presidente na dapat maghiwalay ang Mindanao, secession. Yung dating tao ni Presidente Duterte, Secretary Anyo at Secretary Galvez, anong sabi nila? We will meet any threat to secede from the Republic with force. Baka kasuhan nila ang dating Presidente ng sedition. At sinabi nga nila, we will not hesitate to use force. Nagtataka pa ba kayo na posible talaga na maaresto ang Presidente Duterte either because of an ICC warrant of arrest or dito sa lokal? Ngunit ang punto ni Atty. Harry Roque, kahit saan man manggaling ang warrant of arrest, mapa-ICC man o manggaling mismo dito sa ating bansa, isa lang ang malinaw. Magkakagulo ang Pilipinas sakaling aarestuhin si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Huwag niyo pong gawin yan. Puputok tayo na parang pinatubo. That will trigger chaos pag inaresto niyo ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Binigyang diin ng dating opisyal ng Malacanang na ngayong umuugong pa lang ang pagpapaaresto sa dating Pangulo ay marami na ang nagpahayag ng suporta. Ano pa kaya kung ito ay magkakatotoo na? Pero anong mensahe sa mga pangyayari? Posibilidad pa lang nagkakagulo na ang taong bayan. So kung sa tingin ng ilan dyan na dapat mag-cooperate ang Pilipinas pag nagkaroon ng warrant of arrest ang ICC at ito ay ipapaserve sa pulis o sa sundalong Pilipino, think again. Talaga pong magkakagulo. Ang nagkakagulo na po ay yung nabanggit ko na posibilidad na baka maaresto ang ating Pangulo Duterte. Now, anong reaksyon ng tao? Nagkakagulo na. Walang tigil ang aking telepono. Anong gusto niyong gawin namin? Magpi-people power na ba tayo? Ang sinabing ito ni Atty. Roque ay pinabura ng ilan sa ating mga kababayan. Dadaan naman yan sa tawag doon. Hearing naman, hindi man agad makulong. Para sa akin, wala namang kasalanan sa Duterte. Bakit naman makukulong siya? Dami naman siyang natulungan Saka, tawag doon, yung pinaano nilang kasalanan niya is nakatulong naman siya sa tao. Para naman sa bayan yun, ginawa. Hindi naman siguro dapat makulong. Kasi, ang laki ng pinagbago ng Pilipinas nung siyang naging president. Hindi na yun, parolado na yun, 70 plus na 80 na yun, hindi na makukulong yan. Saka presidente kasi, pag presidente ka, naging presidente ka ng Pilipinas, malabo na makulong kasi isa pa, may yan katulad ng presidente natin ng parang house arrest lang yan, parang gano'n. Hindi yan, matanda, parolado na Sa batas natin, kung sa Pilipinas, 70 years old, tapos presidente pa. Wala yun, di makukulong yan, malabo. Mahirap yan, sir, dito pa sa Pilipinas. Tsaka may edad na tulad na sabi ni Kuya, may edad na yun, wala na yun. Kahit ano man kasalanan ni Presidente Duterte, wala na yun. Marami rin man nagawa it's too late na yun para ipakulong si President Duterte. Ako yun ang kung meron na siya kasalanan, pero sa edad niyang yun, ano pa yung mapapala natin? Sa ICC? Hindi nakapasok dito yung ICC sa Pilipinas? Hindi naman na pinayagan ng gobyerno dito
ICC, di ba? Tsaka hindi na pinahintulutan dito sa Pilipinas ang ICC. Siyempre sir, depende po kasi yun sa batas. Siyempre po, lahat naman po ng bagay may proseso. Siguro po idadaan po sa process at mapapatunayan po may kasalanan. Pwede po. Pero kung mapapatunayan naman pong walang kasalanan, bakit po kailangan ikulong? Kasi po yun proseso po. Hindi po natin pwedeng i-judge yung isang tao ng basta-basta kung wala naman po tayong mapapatunayan na ginawa niyang masama.